Thank you mga kuya. You may take your seat. Salamat po. Magandang gabi po. Gising pa po ba ang lahat? Inaantok na po. Maraming salamat mga kuya at ate sa pag-imbita sa akin sa inyong lugar. Sabi ko nga po ay ang inyong lugar ay bibihira pong mabisita ng National Office. Ako po pangalawang beses ko na po dito sa magandang lugar ng Mindoro Oriental. Maraming salamat po. First, I would like to greet our dignitaries from the presidential table. Hindi ko na po maisa-isa dahil po lahat po sila ay nabanggit na po. Pero gusto ko pong pasalamatan ang isa po sa mga gobernador na kilala kong tapat sa serbisyo, tapat sa pamunuan, at higit sa lahat po ay walang halong kalokohan ng kanyang paninilbihan bilang gobernador. Palakpakan po natin ang inyong gobernador, Kuya Gov. Fred Lupig. Palakpakan niyo po. And of course, the rest of the officers and regional officers and club officers of this chartered club in region, maraming salamat. Me, as the National Vice President of Luzon, I see to it that I observe who is the proper region, sino po ang tama na mumuno, sino po ang tapat sa pamunuan. Alam nyo mga kuya, may mga pagkukulang tayo paminsan-minsan, alam natin yan. Napapansin ko po na ang mga pagkukulang natin ay huwag po natin gawing dahilan upang tayo mawalan ng moral sa ating mga sarili. Ang mga pagkukulang po natin ay napag-aaralan. I always say this to all my speeches. Mga kuya, knowledge can be acquired, we all know. Skills can be developed. But always remember that the basic foundation is attitude. Ito po ang mga katangian na nakikita ko po sa lugar na ito, kaya paulit-ulit po akong bumabalik kahit hindi po ako sanay magroro. Ako po bilang isang taga Maynila, nakakakita po ako ng isang kayamanan dito sa lugar na ito na wala po sa aming lugar. At ito po yung mainit na pagtanggap sa akin, yun po yung respetong na ibibigay nyo sa akin, at yung kaligayahan ko po pag umuwi po ako ng bahay na nakikita ko po na mas marami po ako napapasaya dahil sa serbisyo na gagawa ko para sa inyong lugar. Maraming salamat po. Mga kuya, ito pong punta ko po rito ay hindi pawang politikal, pawang boto, bagkos ito po ay talagang serbisyo lamang. Salamat po sa mga endorsement. Thank you very much. Ako po ang pinakabatang opisyal ng ating organisasyon at ako po ang naatasan na maging ama, nakababatang ama ng Luzon at sa kasalukuyan nauubos na po ang aking buhok at nahihirapan po ang inyong lingkod. Pero sabi ko nga po, ilalagay ninyo ang Panginoon, ang paniniwala ng tao. Ang ating Panginoon, ang paniniwala ng tao sa atin ay nilalagay ko po sa aking puso para ako po ay makapagserbisyo pa po para sa inyo. Bilang isang Vice Presidente ng Luzon, hindi po madali na humawak ng mahigit 300 regions. Kada isang rehiyon ay nagkakaroon po ng mga 6, 12 clubs, minsan may 30 clubs. More than 1,000 members, almost 500,000 members ang aking pinamumunuan. Hindi po tayo politiko. Hindi po tayo, sabi ko nga po, wala pong usapin politikal pagdating sa Agila. We are non-partisan. Pero nandito na po tayo mga kuya. Isa lamang po ang aking hinihiling sa mga kuya at ate ko na nandito. We join this fraternity. I always tell this to all my fellow kuya. Tayo po ay sumali sa isang kapatiran. Hindi po tayo sumali sa isang kung anuman na samahan. Ibig sabihin po na sumali tayo sa isang kapatiran ay dapat nagmamahalan tayo ng unconditional bilang isang kapatid. Ang magkapatid ay minsan hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan, minsan nagkakaroon ng pagtatalo, nag-aaway paminsan-minsan, at paminsan-minsan naglalayasan pa sa isa't isang bahay para lamang makapagpalamig. Subalit, pag sinabi magkapatid, mamahalin mo yan kahit anong mangyari. Tama po ba mga kuya? Ngayon po, itong araw na ito, itong gabing ito, makikita ko kayo nasa mga premyadong mga barong, nasa premyadong mga katayuan at mga upuan. Bukas hindi natin malalaman kung anong mangyayari. Pwedeng bukas, meron na nawalan ng trabaho. Bukas, meron na tayong naghihirap na kapwa Agila. Bukas, meron tayong kapatid na may pinagdadaanan sa buhay. Bilang isang Agila, ang gusto ko ipamahagi sa inyo ang pagmamahal sa loob ng ating bakuran. Tama na muna ang pagmamahal natin sa labas. Sabi nga nila, meron tayong mga politikong masisipag. Meron tayong mga alkalde, meron tayong mga gobernador, may mga senador, may mga congressman. Marami tayong naninilbihan sa ating bayan para tumulong at tumugon sa lahat na nangangailangan. Itong kapatiran na to ay nagkukulang sa pagmamahal sa sariling kapatid at dapat yun ang ating gampanan.
Mga kuya at ate, ito po ang aking panawagan bilang nakababatang ama ng Luzon at sana po pakinggan ang Visayas at Mindanao at magkaisa po tayo. Wala pong peking agila. Kung may naririnig po kayo ng mga iba't ibang agila, iba't ibang paksyon, merong iba't ibang presidente, iba't ibang namumuno, sinasabi sila ang lehitimo, sila ang may SEC registration, sila ang karapat-dapat na tawaging agila. Tandaan ninyo, anything that provides a helping hand is called an eagle. SEC registration is not the identity of this organization. We must remain loyal to the institution rather than with that registration. We all know that we are dwelling on too much pagdating po sa mga papeles, pagdating sa legalities natin, pero nakakalimutan na po ata natin ano po ba ang ibig sabihin ng pusong agila. Ako po'y lumipad at naglayag papuntang Mindoro para ipamahagi ang aking nasa puso na mahalin po natin ang kapwa agila. Walang trabaho, bigyan mo ng trabaho. May pinagdadaanan, gabayan mo, kausapin mo, huwag mong hatakin pababa. Alisin ang chismis, alisin ang kasiraan dahil kayo magkakapatid, may sinumpaan kayong tungkulin. Yun po ang sinasabi ko kanina sa aking oath of office. And sinabi po ng inyong orients kanina, we will always see to it that we will look out our fellow kuya with the eyes of compassion. What does it mean? Kahit papano, lagi mong titingnan yung kuya natin sa magandang iaambag niya sa lipunan at sa samahang ito rather than the condemnation. Kung may kapal pa ka ng isang kuya, hatakin natin papunta sa tamang landas. Nagkakaso ang isang kuya, wag lang rape, wag lang droga, wag lang pagnanakaw. Subukan natin gabayan. Bigyan ng mga salita ng Panginoon upang siya'y magbago. Ang pananampalataya natin sa itaas ang gamitin, wag muna natin kainin ng ego bilang isang agila. Tayo ay hindi politiko, tayo ay hindi pulis, tayo ay isang volunteer lamang. Tayo ay nilagay dito para po tayo ay magbigay ng tulong, hindi po para maging mas astig pa sa mga uniform personnel natin. Minsan po, ginagamit na po natin ang ating samahan para maging gate pass po sa lahat ng kalokohan natin. Pag sinabi mong nandiyan ka sa labas, nakasuot ka ng frat shirt, mas maangas ka pa sa mga pulis natin. Pag wala kang lisensya, ang daladala mo na lang ay ID ng agila instead of driver's license. Pag sa Maynila, color coding ka, ang unang bungad mo, pangalan mo, hindi, agila ako. Yan po ang dapat natin baguhin sa samahang ito. We are law-abiding citizens. We will change the image. I've been there, mga kuya. I've been through a lot. I changed my life since I joined this organization. I put both feet on the ground. This is about humility. Ang lahat ng success sa buhay ay ibabase niyo po pagdating sa mababang loob. Kayo po ay dapat walang kayabang-yabang dahil kayo'y mga voluntaryo lamang. Hindi po kayo kung sino man. Doktor, abogado, pulis, politiko, pantay-pantay pag kayo ay pumasok dito sa samahang ito. Mga kuya, when I speak about, the guest of honor and speaker, nakakatuwa po dahil isa po siya sa nakita ko na magiging inspirasyon ko, kuya sir. Sabi ko nga po, laging sinasabi nila sa samahang ito, kuya, lagi po akong ki-criticize because of my age. They said that I am always the youngest. Hindi ka pa hinog, hilaw ka pa, bata ka pa. Paano mo paandarin ang buong organisasyon? Paano mo papaandarin ang politika whatsoever? Mga kuya, look at our leaders nowadays. Look at our guest of honor and speaker. One thing I can share with you that age is not the only requirement for leadership. Proof of concept in providing a helping hand to the needy is a critical factor. We are in a continuous acquisition of knowledge regardless of age. May alam ka na may alam ako, may alam ako na wala kang alam. Magpulutan tayo ng magagandang aral sa ating buhay. Age doesn't define leadership. I wanted to tell you mga kuya, with our age, kami po yung mga agresibo. Kami po yung mga handang lumangoy sa mga sobrang baha. Kami po yung handang sumagip ng buhay at pagpalit ang aming mga buhay. Dahil kami po ay mga bata pa lamang at handang magserbisyo para sa inyo. Mga kuya, sana po, bago po matapos ang aking maiksing talumpati, lagi niyo pong ilagay sa mga puso ninyo na nandito lamang po ko para i-share sa inyo na mahalin ninyo ang mga katabi ninyo. Ito po, lagi ko po itong ginagawa, paulit-ulit ko itong ginagawa sa mga kasama ko at sa mga natcha-charter ko ng mga club at region. Pwede niyo po bang sabihin sa mga katabi ninyo, kuya, ate, nandyan po ako para sa inyo? Pwede po ba? Palakpakan po natin ang ating mga sarili.
And pwede ko rin po bang marinig ang lahat ng mga loyal na lalaki sa kanilang mga asawa? Pwede po bang sumigaw lahat ng mga loyal na lalaki? Yan, dyan tayo nasisira. Mga ate, pwede po bang tumayo ang mga ate natin? Pwede po bang maimbitahan tumayo ang mga naggagandahang mga babae po dito sa loob ng silid na ito? Pwede po ba natin silang palakpakan, mga kuya? Mga ate, maraming salamat po sa inyo. Marahil sa aming libro ng konstitusyon, kayo ay auxiliary lamang. Marahil kayo po ay alalay lamang. Pero sa aking pamunuan, kayo ay napaka-importante dahil kayo ang totoong gabay at sagot sa aming lahat ng mga katanungan. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nakatayo sa entabladong ito. Kayo po ang dahilan kung bakit nasa podium at may posisyon ako at pinagkatiwalaan ako ng mga maraming botante. Kayo po ang mga may bahay, mga ilaw ng tahanan, ang totoong dahilan kung bakit po kami nagkakaroon ng budget pang araw-araw. Tama, di ba? Kung wala po ang ating mga may asawa, ang ating mga may bahay, hindi po kami makakapagserbisyo ng katulad nito. Palakpakan po natin ang mga asawa natin, at ang mga nanay, at ang mga ate natin. Salamat po. Sabi nila, lahat ng lalaki ay tapat. One thing I can share with you, no husband is honest. Sabi nila, pangit pakinggan. No husband is honest. Wala daw tapat na asawa sa salita. Totoo. Bakit? Bakit? Lagi natin tatanungin bakit. Alam mo ba na minsan ang inyong mga asawa, minsan pinagagalitan ng mga boss yan araw-araw, gabi-gabi pagka-uwi ng bahay. Pero ikinukubli nila sa ating may bahay at pamilya. Pangalawa, alam nyo ba ng inyong mga asawa ate, iniinsulto pa minsan-minsan sa labas. Minsan, marami pa pong nagsasabi ng mga negatibo sa kanila, pero ikinukubli pa rin nila pagdating nila sa bahay at masaya pa rin sila. Alam nyo ba mga kuya at ate, sinusugal pa po ng mga asawa, ng mga tatay dito, ang kanilang mga buhay para lamang sa kanilang mga pamilya, pero hindi po nila ipinapaalam sa ating tahanan. Before you frown on your husband, count first how many millions of drops of sweat you squeeze from his body. Pag uwi po niya ng bahay, gaano kaasim ang damit ng ating mga kuya, gaano kadumi ang damit, para lamang makapagbigay ng kabuhayan sa ating pamilya. Just know it if until today he has not been able to fulfill all your wishes. It is only due to the factor of circumstances. No one is the head of the family who does not want to see their family happy. Before you get angry with him, look and think about what your husband has done to your family. How your husband has worked hard to slam bones to fulfill all the needs of the family. Some father is not good at telling his pain to his wife, children. He swallowed it himself. He doesn't want his wife, children to know how hard he is to fight. He just wants his wife to be proud of him, of his work. For the fathers out there, lahat po ng mga kuya dito, matinding pagsaludo po sa inyo. Hanggang ngayon po, hindi ko po ibababa ang aking kamay dahil kayo po ang dahilan kung bakit po ang ating mga pamilya ay nakatayo at premyadong may kinakain po tayo sa araw-araw sa pagtatrabaho at pagsasakripisyo po ninyo. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Lastly, mga kuya, before I end up my small and short speech, that constitution holding in our hand whenever we took or take the oath of office. Mga kuya, yung Magna Carta na yan, yung konstitusyon na yan, sabi nga ni kuya, ang ating guest of honor and speaker, we dwell on respect. Respect comes first. Bago po ang Magna Carta, bago po ang pagsunod dyan, hindi ko po sinasabing sundin o hindi sundin. Pero wag nating gamitin ang Magna Carta at konstitusyon pagdating po sa pagdidesisyon natin sa araw-araw na buhay natin bilang isang agila. Tandaan ninyo, ginawa ng abogado yan, ginagawa din ng mga korap na tao yan para takasan ang mga maling gawain nilang gamit ang librong yan. Unahin ang respeto, prinsipyo, serbisyo, at voluntarism. Yan lamang po tayo at wala na po tayong ibang description dito kundi magbigay ng tulong lamang sa kapwa na nangangailangan. Unahin po natin yung talakayan natin, pagdating po natin sa prinsipyo ng pagtulong, pag-angat sa kapwa,
pagbibigay ng kinabukasan sa mga taong naliligaw at lalong-lalo na sa mga kapwa natin ng mga kuya bago po tayo magsilipan at magbutasan sa teknikalidad ng ating konstitusyon ng Magna Carta. Mabuhay kayo at mabuhay ang Agila. Kuya. Okay, go.